Anong ginagawa mo para hindi ka ma-stress? Ni-stress ko yung iba para balance ang buhay. Okay ba ang ganitong klaseng content? Nakakatulong ba ito sa mga kabataan? Or sa'yo? Guys, ang link nasa comment section. Bisag na libang ko, maka-income ko. So, wala to. Bye! Yes, may Papagoy Reacts guys, and today, pag-usapan natin ang mga content creator na napapakita na kanilang katawan without limitations. At mag-react tayo dito sa sinabi ni DJ Salordo because it gave us an important topic na dapat natin pag-usapan sa video na to. Sa panahon ngayon, sobrang daling magpapansin. Magpakita ka lang ng iyong balat, boom! Libo-libong views agad. Pero ito ang hindi nakikita ng iba. Yes, nakakuha ka nga ng clicks, views, or profile visits, pero hindi ibig sabihin nun ay ang nakuha mo ay respeto. And yes, dadami ang followers mo almost instantly. Pero karamihan ay nandyan lang para sa katawan mo at hindi dahil sa pagkatao mo. But ang problem dito, kapag nawala na yung hype, anong matitira? Wala. Kasi ang tunay na audience, hindi lang views ang habol, kundi yung substance or value na nakukuha nila sa'yo or sa content mo. At sa sinabi ni DJ Salordo na nagbago na daw while he just unlocked the one of the most important topic na nangyayari ngayon in today's new world or computer era, na kung paano nababago ng social media or internet ang mga tao, whether for a good change or for the worst. Kasi honestly guys, isa rin ako sa nabago. Like before, talagang mahihain akong tao. But when I came out as a content creator, tila ba nagbago ang lahat at let's say nakagain ako ng a little bit of confidence. Lalo na yung moment na when I learned how to speak in front of camera. And in some other cases, in some other people or some other content creator, nabago rin sila. Na kung dati iba yung content nila, but through time ay tila ba nagbago din yung mga ina-upload nila or yung mga kino-content nila. And meron akong dalawang rason kung bakit nangyayari ang bagay na to. Unang-una is for views and pangalawa is for engagement. And those two elements are important to stay relevant. Para mapanood ka, para mapag-usapan ka, or to stay on flow. But the question still remain. Meron bang substance sa mga kino-content natin or ina-upload natin? Or meron ba tayong napapasayang tao or natutuwa sa atin or natatawa sa atin? And is it harmful ba sa mga minors na gumagamit or nanonood sa social media? Alam mo, wala namang masama kung confident ka sa katawan mo. Kasi totally normal na yan ngayon na nakakita tayo ng mga ganito. Lalong-lalo na sa mga beauty pageants or sa mga fashion shows. Kasi yun na yung mga bagong fashions ngayon eh. And we have to accept the reality na wala talagang Maria Clara sa panahon ngayon. I mean, kung meron kang makita, she must be a special one. And that's the truth. Pero kung magpapakita ka without limitations, I think dun tayo nagkakaproblema. Kasi kung halos lahat na lang ay ipapakita mo na, well, I think hindi na yan confidence, but a desperation for an attention. Nakakasakit man sabihin pero it's true. Winawala mo yung respeto sa sarili mo. Kasi yung respeto, hindi yan nabibili sa katawan. Nakukuha yan kung paano mo i-represent yung sarili mo through your content or your day-to-day's real life. Remember guys, that having a confidence sa katawan mo or sa kagandahan mo is a good thing and wear it like an armor. But like the old saying goes, lahat ng sobra nakakasama. But then again guys, after all those things na nasabi ko, the reality still remain that we are living in a free world and it is a free world. At lahat tayo malaya kung sino ang gusto nating i-follow. If you think na nakakatulong sa'yo yung pinapanood mo, go ahead and follow. Pero kung hindi, then you always have an option naman to unfollow yung mga content creator na mga ganon. So that's the story for today guys, and Papagoy once again saying keep telling stories that matter. And if nagustuhan mo ang content na to, please do like and share, and of course, follow me for more.